Hi guys! Engineer Miller here. Welcome na naman sa panibagong edisyon ng ating pag-aaral sa Engineering Econ. Itong topic natin ngayong araw, medyo maraming nag-aabang siguro nito. Pero ito na, no? Ang pinakahihintay ninyo. Okay? So ngayong araw, itutuloy natin yung ating pag-aaral sa depreciation. Well, we already said many times before na ang depreciation ay may dalawang klase, no? Una, yung time independence, ito yung mga depreciation na hindi nakadepende sa kanilang edad, kundi nakadepende doon sa kanilang working hours or yung production nila. Ngayon, meron tayong mga time dependent. Ngayon, itong mga time dependent na to, either sila ay uniform method or non-uniform method. Pag sinabi natin uniform method, yung depreciation nila annually ay pare-parehas. Yung depreciation charge or annual depreciation ay the same. At totoo nga, andyan si straight line method at si sinking fund method. In fact, yung dalawang yan ay natapos na nating gawan ng video. Panoorin yung mga videos na sa links below, yung mga topic na to. Ganun din dito sa non-uniform method, ibig sabihin yung annual depreciation ay hindi pare-parehas. Okay? So, si declining balance, nagawa na natin yan. Ngayong araw, ang gagawin natin ay si sum of years digit method. Okay? So, dyan tayo ngayon. Sum of years digit method. Okay? Ito basically, ang sinasabi niya is that the depreciation cost is equal to the remaining useful life over the sum of the years digit o yung tinatawag nating SYD times the total accumulated depreciation or yung DN. So, ito yung basic definition ng sum of years digit method, no? Now, itong itong mga to, pwede nating lagyan ng mga variables which yun na rin yung mga ginagamit natin sa mga ibang topic natin. Una, gagamitin natin na si D ang magiging depreciation charge or depreciation cost, small letter D or annual depreciation. Si R, si N at saka si DN, the same na mga ginagamit nating variables. And from this equation sa taas, ito na yung lalabas na magiging formula natin pagdating sa sum of years digit method. Ibig sabihin yan, DR or depreciation cost is equal to yung pag-compute ng remaining useful life can be done by N minus R plus 1. And all over yung sum of years digit or SYD times yung DN. Now, pag-usapan natin si SYD o yung tinatawag nating sum of years digit method. Well, ano ba to at paano ba to kinocompute? Well, basically, ang ibig sabihin lang yan is it is the sum of the digits of the economic life of an asset. Yung digit ng economic life, yung digit ng mga taon ng ating asset, pinagpa-plus-plus lang natin yon. Ibig sabihin yan, yung SYD is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 hanggang plus N o yung hanggang economic life. So, yun lang yung ibig sabihin ng sum of years na yan. No? Sum of years digit. Pinagpa-plus lang natin, kinukuha natin yung sum ng mga digit ng mga years. Okay? So, yung example, halimbawa, an asset with an economic life of 5 years. So, kunin natin yung SYD ng 5 years. So, basically, ang gagawin mo lang is pagplasin mo lang lahat hanggang 5. So, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 is equal to 15. Okay? Kanya lang, paano kung ang ginamit ay 20 years or 30 years? So, ibig sabihin, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 hanggang 30. Napakatagal naman gawin nun. So, para mabilis lang, gagamitan natin ito ng arithmetic progression. Kasi makikita mo, 1, 2, 3. Merong constant or common difference, which is 1. So, dito, ito yung magiging formula gamit yung arithmetic progression formula, n over 2 times 1 plus n. Now, dito,
Gamit yung 5 years again, so 5 over 2 times 1 plus 5 is equal to 15. So that's another way of solving yung SYD or sum of years digit. Ang pinakamabilis siguro ay gamit yung summation function or sum function ng ating calculator, yung epsilon, no? Ilagay mo lang doon sa calculator mo, hanapin mo lang si epsilon, ganito yung magiging itsura niya, epsilon of x, range niya is from 1 to n. So for example, dito sa 5 years, so epsilon of x ranging from 1 to 5. Ayan na, 15. So how does that happen? Ito dapat yung magiging itsura niya sa calculator, no? Ganyan. Yung epsilon andon sa taas ng log. So para makuha niyo yung epsilon na yun na may range, ipindot niyo lang si shift and then si log. Lalabas na and then i-encode nyo na lang gaya nung katulad nung nasa screen ng aking calculator dyan na pinicture. Okay, so those are ways to solve the sum of years digit. Okay, now let's try this in actual problem. Engineer Miller bought a Ryzen 7 1700 CPU for his computer during its release in 2017. The CPU was bought at $330 and is estimated to still be relevant up to 2023. Even then, it would still cost $70. Using SYDM or sum of years digit method. How much does this CPU cost in 2020? Well, itong nailagay ko lang yung Ryzen 7 1700 na yan kasi yan yung CPU ng aking ginagamit na computer ngayon. No? Hindi ko naman siya binili noong 2007. Binili ko lang siya 2 months ago. Anyway, ang sabi dito sa problem, meron siyang mga given, no? Tingnan natin. 6 years daw yung at least yung kanyang economic life kasi from 2017 up to 2023 relevant pa rin siya. Up to then hindi pa rin siya gaanong obsolete. Ibig sabihin pwede pa. Lumalaban pa hanggang 2023. Ngayon yung hinahanap natin is 2020. Oh well, that's the third year or R would be 3. And yung total accumulated depreciation is $330 minus $70. And that would be $260. Yan yung total accumulated depreciation. Okay? Now, isolve natin yung SYD. Well, nakita nyo na kanina kung paano isolve yan. 3 paraan. Gamitin nyo kahit anong mas gusto nyo doon. Well, this time ginamit ko yung arithmetic formula. So, 6 over 2 times 1 plus 6. And ang magiging sagot ay 21. Parehas lang yan sa 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. 21 po yan. No? Ang hinahanap is ano yung magiging book value niya at the year 2020. How much does the CPU cost in 2020? So, hinahanap natin exactly is yung book value at the third year. Ano daw yon? Okay? So, let's try to solve that. Ilagay muna natin siya sa cash flow diagram. Okay? So, from this cash flow diagram, nakikita niyo dyan, Mike, yung palagi na natin ginagamit. Now, of course, nung unang taon natin ginamit ito, magkakaroon ito ng depreciation, D1. Ganun din nung second year. Depreciation charge, D2. Ganon din nung third year, magde-depreciate siya at ang value nun ay D3. So, ibig sabihin, pag tinotal ko lahat yung D1 plus D2 plus D3, yun yung total accumulated depreciation during its third year. Okay? Third year of use. So, ang hinahanap ay si book value sa third year. Magiging obvious na dito sa figure natin kung paano natin isosolve si book value ng third year. Kailangan masolve natin therefore si D3 kasi ang book value obviously from the figure will become first cost minus D3. Now, yung D3 or yung total accumulated depreciation at the third year, pwede nating masolve. Pag nakikita nyo dito sa figure, pwede nang nating pagplasin yung D1, D2 at saka D3. Oh,
O di isa-isahin na lang natin. I-solve natin si D1 gamit itong formulang to. Kanina, sinabi na natin, no? Itong n minus r plus 1 over SYD times Tn. Unahin natin si D1, D2, D3. So, i-solve na natin silang isa-isa and lalabas na yung mga depreciation charge every year for 3 years hanggang D3. And i-total natin, yun na yung magiging total accumulated depreciation during its third year of use. So from there, masosolve na natin yung book value during its third year of use, and that is $144.29. Okay, medyo close naman. Medyo ganyan naman yung price niya ngayon, no? Dito sa kung saan ako nakatira ngayon, yan yung price, medyo malapit naman dyan. Okay? So, that's how we solve yung sum of years digit method, guys. No? Now, pwede nyo rin itong gawing table, no? Ilagay natin siya sa table para medyo parang accountant yung dating, naka-spreadsheet. Okay? So, unang column, ilalagay natin si year. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kahit wala na yung 2018 hanggang 2023, linagay ko lang yan para makita lang natin for reference. But 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pag tinotal mo yung 1 to 6 na yan, ang total is 21, which is yun yung sum of years digit. Okay? Now next, ilagay natin yung remaining useful life. Okay? Yung natitira. Of course, nung 2018, 6 na taon pa ang nalalabing buhay no? So 6 years pa ang buhay niya. Ganon din yung 2019, meron pa siyang 5 taon. 2020, meron pa siyang 4 na taon. And so on and so forth. And yung formula nun is n minus r plus 1. Yun yung remaining useful life. Next column, lagay natin yung depreciation factor. Yan na yung nandun sa formula, nakikita natin na n minus r plus 1 over yung SYD. So basically, ganito lang yan. Nakikita nyo dito, 654,321 dito sa column ng remaining useful life. Isulat nyo lang ulit, 654,321 dito sa depreciation factor. And then, i-divide nyo lang lahat yon ng SYD. 21. So, you see, 6 over 21, 5 over 21, 4 over 21. Yan yung magiging depreciation factor natin. So, from there, syempre, para makumpleto, ilagay na rin natin yung total accumulated depreciation na si 260. Kung Excel sana to, ilalagay mo lang yung formula and then idadrag mo na lang pababa, then lalabas na lahat ng sagot, no? Pero dahil hindi tayo naka-Excel ngayon, pero ganito yung magiging itsura niya pag ginawa nyo. So, depreciation charge, yung small letter D, halimbawa sa first year, ito ay magiging 6 over 21, yung depreciation factor, times yung total accumulated depreciation, at ang depreciation sa first year ay 74.26. Or 285. Ganon din sa second year, third year, fourth year, hanggang sixth year. So yan yung mga tabulated values ng depreciation charges or annual depreciation. And from there, pwede na nating masolve yung kanyang book value. Okay? So ang gagawin ko, iisa-isahin ko lang. Halimbawa, sa 2018, ang magiging book value niya is first cost minus DN, so DR, so that will be 255.715. Yan yung book value niya sa 2018. 2019, 193.1811. 2020 is 144.288, and so on and so forth. Hanggang 6th year, ang book value ay 70, which of course is now the salvage value. So, pag ginawa mo ito sa spreadsheet doon sa Excel, napakabilis lang isolve ng mga data. Ito na rin yung tinatawag natin na amortization schedule. Okay? So, from there, obvious na ang magiging book value sa 2020 ay 144.288. Okay?
Now, bukod sa dalawang yan, meron pang ibang options ng pag-solve ng SYD. Pagpapakita ko ng dalawa pa. Una na dyan, pwede mo pang gamitan yan, bukod sa dalawang yon, pwede mong gamitin yung tinatawag natin na by formula based. Now, pag dinerive natin yung formula nito ng SYD gamit yung arithmetic progression, lalabas na ito yung magiging formula. Yung accumulated depreciation at a certain period R, or big letter DR, is equal to R times 1 plus 2n minus R all over n times 1 plus n all multiplied to the total accumulated depreciation na DN. Yung arrangement niya, maaaring iba-iba sa ibang teacher, ibang libro, but as long as parehas lang yung itsura, yung mga sign at saka tama yung itsura niya, walang problema doon. Okay? So, gamit itong formula-based, ang hinahanap kasi natin is yung book value sa third year. So, para malaman natin yung book value, kailangan natin malaman yung accumulated depreciation sa third year. So, palitan na lang natin yung formula. Yung given doon sa formula, ang sabi naman sa problem, yung R is third year. So, third year, so 3. 6 yung economic life natin. So, ang ating accumulated depreciation, nalaman na natin na $260. So from there, masasolve na natin yung accumulated depreciation sa third year, which is $185.71. So parehas lang siya dun sa mga sinolve natin kanina. No? Again, ito yung formula natin. Medyo i-memorize mo lang. Huwag ka lang malito dun sa mga kung saan yung 2, kung sino ang negative dito dun sa formula na yan. Okay, so from there, masasolve natin yung book value. Formula natin again is first cost minus accumulated depreciation. Kung book value sa third year, i-minus mo sa accumulated depreciation up to the third year. So from there, ang lalabas na value, first cost natin 330, 185.71 yung ating accumulated depreciation. So $144.29. So parehas lang siya dun sa mga sinolve natin kanina. Okay, so pwede nyong gamitin ito at malamang doon sa mga school ninyo, ito ang ibibigay ni teacher or i-require niya na gamitin ninyo. Okay? Now, pwede rin natin gamitan ito, especially doon sa mga magte-take ng board exam, ng formula, ng calculator. Gamit yung tinatawag nating epsilon or summation function ng ating calculator. Okay? Yung epsilon ba, dun sa taas ng logarithm. Now, how do we do this? Kasi sabi natin kanina, yung formula ng depreciation charge na DR, small letter D, depreciation charge at a certain period or annual depreciation is equal to 1 plus N minus R all over SYD times total accumulated depreciation. Ang sabi natin, yung DR, yung malaking letter D, yung accumulated depreciation at a certain period R ay simply the summation of all the values of the annual depreciation. So yung malaking DR ay simply summation ng small dr, summation of the annual depreciation every year going to period R. So simply, kung yan pala ang principle ng accumulated depreciation, di pwede mo nang gamitin yung epsilon sa calculator. Ang lalagayan mo lang ng epsilon function from 1 to certain period R. Okay? So, ilalagyan mo lang ng epsilon. Dito sa problem natin, ang sabi, hinahanap yung accumulated depreciation up to the third year. So, palitan mo lang lahat ng values. Kanya lang, yung value ng N ay constant, yung value ng SYD ay constant, yung value ng DN ay constant, pero yung value ng R is variable, starting from the first year up to the third year. So, ang gagawin mo dyan, si R, papalitan mo ng X sa inyong calculator dahil siya nga ay variable. So, from there, ito ang magiging itsura niya sa inyong calculator. Epsilon function, yung formula is 1 plus yung N is constant na 6 minus X. Pabago-bago kasi from 1 to R, which is
lagyan mo ng variable x all over SYD, constant na yung SYD na 21, and yung DN ay constant na 260. Ang range natin, inahanap kasi is for third year, so from 1 to 3. Pag pinindot mo yan sa inyong calculator, mamaya ipapakita ko kung paano itsura nito sa calculator. Pag pinindot mo yan sa inyong calculator, ito yung lalabas na value, $185.71. Okay? Now, how do we do that in our calculator? Buksan nyo yung calculator, ilabas nyo. I think whether Canon yan or Casio, the same pa rin yung procedure. Maaaring iba lang yung location or may mga extra lang na pindot. So, dito, yung epsilon na sinasabi ko ay matatagpuan nyo yan doon sa taas ng logarithm. Ayun, yung gold na yon. So, shift log. Yun, lalabas na yon. No? So, ilagay natin formula. 1 plus 6. Okay, minus yung variable alpha x all over SYD natin na 21. Yung range na muna natin, ilagay muna natin yung range na 1 hanggang 3 dahil third year ang hinahanap. Okay? And then, wag natin kalimutan yung DN na 260. Ang lalabas na value, okay, is 185.71. So, ganyan yung itsura niyan pag pinindot mo sa inyong calculator. Okay? So, tandaan nyo ha. Again, so pag nakuha mo na yung value nito, 185.71 sa inyong calculator, again, alam nyo naman na yan, book value sa third year is FC minus D3. Ang first cost ay 330. Ang D3 na solve natin is 185.71. So, therefore, yung ating book value is 144.29. So, depende ngayon yan kung saan nyo ba, kung ano yung scenario ninyo. I think pag kayo ay accountant, yung gagamitin nyo is yung pangalawang option, yung table. Kanya lang, hindi nyo gagawin yung ganyan siguro ng manual. Malamang gagamitan nyo ng Excel. Okay? Pag kayo naman sa engineering, sa school, baka yung formula-based. Itong pangatlong to. Or kapag nag-take ka ng board exam, malamang itong epsilon function ang gagamitin mo, yung calculator. Okay, so yan yung pag-solve natin. Now, let's try another one para ma-apply natin ng lubos at maintindihan natin lubusan. Okay? A repair cutting machine, which was advertised to have a useful life of 12 years, was bought at 80,000 pesos. If the machine is projected to have a junk value of 5,000 pesos, find A, the amount of depreciation at its fourth year of use, B, its value using after using it for 6 years. Okay? So kapag nagsosolve naman tayo ng mga problems sa depreciation, ilagay mo na muna yung mga given, identify mo. Sabi sa problem kasi, yung first cost daw is 80,000. Binili ng 80,000. Yun yung first cost. At sabi niya, yung junk value, salvage value, junk value, scrap value, pare-parehas lang yan. At yan ay 5,000. At ang economic life daw niya or useful life is 12 years. Now, sabi niya, sabi natin kanina, yung mga kailangan natin doon sa formula ay andyan si SYD, andyan si DN, yung accumulated depreciation. Unahin natin yon si DN. Yung accumulated total depreciation sa end na kanyang economic life, yung total na ide-depreciate ng asset ay first cost minus salvage value, which is 80,000 minus 5,000, that will be 75,000. And sunod, i-solve din natin yung SYD. Gamitin natin yung formula ng arithmetic progression, n over 2 times 1 plus n. Okay? Doon sa, doon sa may arithmetic progression, yung formula niyan is n over 2 times a1 plus an. Yun yung formula. Okay? So from there, lalabas na ang value ng SYD is 78 kapag si n ay 12 years. Okay? Now, ang unang hinahanap sa letter A, ano daw yung amount of depreciation
at its 4th year of use. Or magkano yung ide-depreciate niya sa 4th year? Yung amount of depreciation sa ika-4 na taon lamang. We are looking at the depreciation charge or annual depreciation at 4th year. Okay? So yung formula is, yung hinahanap is depreciation charge at the 4th year. Again, pag sa 4th year lang, small letter D. Pag sinabing accumulated until 4th year, yung big letter D. Pag 4th year lang, small. Pag kasama lahat hanggang 4th year, big letter D. Okay? So from here, sabi natin kanina yung formula is 1 plus N minus R over SYD times DN. Yan yung depreciation charge or annual depreciation formula pag SYD. At kompleto naman na, no? R is 4, N is 12, SYD 78, DN is 75,000. So direct substitution na lang sa formula natin. And yan, pag sinolve natin is 8,653.85. Ibig sabihin yan, yung ating rebar cutting machine ay magde-depreciate ng halagang 8,653.85 during its 4th year, doon sa ika-4 na taon lamang. Okay? Ngayon, ang sunod na hinahanap, ano daw yung value nito after using it for 6 years? Kailangan dito, guys, huwag kayong malilito sa mga terminologies na ginagamit, no? Sabi niya, ano yung value niya after 6 years? Or ibig sabihin, ano yung book value at its 6th year? So yung sabi natin, yung book value is simply the first cost minus yung na-accumulate na depreciation leading up to the 6th year. So total mo lahat ng depreciation mula 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, itotal mo lahat yon minus the first cost, yan yung book value. At nakita rin natin yan dun sa ating cash flow diagram kanina. No? So from there, ang FC meron tayo. Ang wala ay yung DR na malaki. So, ang susolve natin ay si DR. At kanina nagbigay ako ng 4 na paraan ng pag-solve ng DR. Siguro dito, formula-based na lang gamitin natin. At saka yung calculator, maganda rin. No? Kung gusto nyo gamitin yung dalawa, okay lang din. Pero for purposes of this problem, let's do the formula-based first. Okay? Sabi natin kanina yung formula nito ng DR is R times 1 plus 2N minus R all over N times 1 plus N. Kailangan i-memorize nyo to. Times yung accumulated total depreciation, DN. Okay? So from there, kumpleto naman yan eh. Yung N, 12. Yung R, sabi, 6 years. So 6. Yung DN, 75,000. So direct substitution tayo. Ayan, palitan mo lang 6, 12 at saka 75,000 and from there ang lalabas is 54,807.69. So pag ginamit mo yung formula based, ang importante diyan, ma-memorize mo yung formula. At tandaan mo kung alin yung negative, alin yung may 1, alin yung may times 2, tandaan niyo lang 'yon, no? Madali namang i-memorize 'yan, hindi naman 'yan kahirapan, okay? So, pwede nating isolve itong DN na to or DR na to gamit yung calculator, yung epsilon. No? Pag formula-based, ganyan. Pag calculator-based, epsilon function, ipindot natin si logarithm shift log para makuha si epsilon. Shift log, ayan. Formula, 1 plus N 12 minus X all over 78 na SYD. Range natin is from 1 to 6. And then yung DN ay 75,000 pesos. Check natin. Okay? So, pindot na natin. Ang lalabas na value ay 54,807.69 pesos. Parehas lang doon sa na-compute natin gamit yung formula-based. Okay? So, from there, isosolve na natin yung book value. Ayan, direct substitution naman na. Book value is first cost minus DR. 80,000 yung first cost, yung accumulated depreciation. Again,
Pag sinabing accumulated depreciation, big letter D, yan yung total ng lahat ng depreciation mula first year hanggang 6th year. Depreciation charge sa first year plus depreciation charge sa second year and so on and so forth hanggang sa 6th year. So yung total ng lahat ng yon, 54,000. Ibig sabihin, yung natitirang halaga na lang nung asset na yon at its 6th year ay 25,192.31 pesos. Marami pong salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo dito sa ating video. Please like, subscribe, and mag-comment kayo sa baba. Marami pong salamat. See you po sa ating susunod na video. Bye-bye!